Hello guys, so pag-usapan natin ngayon ang Giorno Plus. So syempre, unahin natin ang kanyang seat height. I am 5'9 or 5'8. Tapos eto po ako, kapag nakaupo ako, kapag talagang eksaktong uupo lang ako, as you can see, medyo may pagkatito ako ng konti. 5'9 or 5'8 na ako nito ah. Kasi syempre paghaharap ako, naka-flat ako, pero pangit. Hindi ako masyadong komportable. Pero pag nagdidrive ako, syempre ganyan. Medyo tipto ako ng konti. So, syempre, ang una nating pag-uusapan ngayon ay ang kanyang key. Keyless na kasi siya mga kababayan. Ayan o. Diba? So far, ang natatakbo ko pa lang ay ever since nilabas ko ng kasa to, 182.2 kilometers na. So, eto, nasa 49.3 kilometers per liter. Siyempre ito, kasama na dito yung city driving at highway driving. Pag nag-highway ako, I mean, although highway lang talaga, ang tinatakbo ko is nasa 50 to 53 kilometers per liter naman siya. So, ito yung pinakamaganda at pinakagusto ko sa kanilang lahat. Digital panel, keyless na rin. Ang keyless niya, pinakamaganda sa keyless niya, ito, meron siyang alarm. Kunwari, nilak mo yung motor mo. Ay, wait lang. Nilak mo yung motor mo, hold mo lang para hanggang maging maging red siya. Pag naging red, ibig sabihin, naka-off yung susi. Tapos, i-alarm mo siya. Naka-on yung alarm niya. Para pag ginalaw nila yan, naka-park. Ayan, mag-alarm siya. Magbe-blink yung kanyang mga ilaw ng siguro mga nasa 30 seconds. Pero na-off mo siya kapag i-remote mo, mawawala yung kanyang alarm. Ay, sorry. I-on mo lang siya ulit para hindi siya hold mo na ulit. Ayun, tatanggal yung kanyang alarm. Siyempre, susunod natin kanyang compartment. So, ang maganda dito yung compartment niya, guys. Napakalawak ng kanyang compartment. 'Di ba? Kita nyo yan, napakalawak. Tapos eto, mga tools niya. Meron na rin siyang manual book na lalagay dito sa mismong seat. So, what's next? Syempre, nakalimutan ko pakita pala sa inyo guys. Kanyang compartment. Na andito na rin yung kanyang liquid cooling, alright? Hindi na rin siya air cooled kagaya ng mga ibang mga motor na 125cc. Parang kailangan kong dagdagan na. So, 125cc lang siya pero naka siya. Naka liquid cooled dahil siya ay 4 valves compared sa mga ibang mga motor na 2 valves lang. Siyempre, ang maganda rin dito, yung kanyang mga lights. Dito sa likod, LED na to. Except yung mga signal lights, bulb pa rin siya. Hindi siya LED. Pero okay lang yan. Yung kanyang front light, buksan natin para makita. Ayan. Daytime running light. Bukas na rin yan. Pag hinay mo yan, bubukas yun nasa baba. Pero, actually, ang isa sa hindi ko nagustuhan dito, yung kanyang ilaw. Nahinaan ako sa gabi. Kaya ginawa ko, actually common problem din yung mga nire-release ng mga bagong motor ngayon ni Honda. Ginagawa ko, ito, yung makikita nyo ba to? Ito, ilusin nyo lang, tapos i-adjust nyo to pababa. Tapos tighten mo ulit para yung yung ilaw niya nakatutok sa baba. Pero nahihinaan pa rin ako. Kaya siguro hindi ko alam kung mag-violate ako pa, sumahal yun eh. Siguro mag-MDL na lang ako kung pwede sa baba.
Tapos, ang hindi ko rin nagustuhan dito is yung kanyang footrest sa back. Ito kanyang footrest. Kapag kasi, kunwari, di ba minsan gusto natin ilagay yung paa natin dito. O kaya may official back ride dito tayo or OBR. Umaapak siya dito, gumagalaw to. Gumagalaw siya ng patalikod. Kasi nga, parang flat kasi siya. Gumagalaw-galaw siya ng ganyan. Kaya, para sa akin siguro, gagawin ko dito. Marami na mga nabibiling mga rear rack na may seat cover, back ride seat. Para may sandagan yung likod mo para hindi siya mahulog. Although may hawakan, pero mas maganda pa rin yung safety natin, di ba? So siguro yun yung bibilhin ko. Tapos, ayan, may na rin siya. O, di ba? Parang handbrake niya. Para i-release yan. Ayun. Tapos, ang isa sa pinakaayaw ko rin dito, yung kanyang shocks. Ito yung front shocks niya. Although, makapal siya, tapos malaki. Malaki na rin. Parang matagtag siya nung inuwi ko, pero nagbasa ako ng mga sa online, sa mga comments. Sabi naman nila, matagtag daw talaga sa una. Siguro hintayin ko raw, gamitin ko lang daw mga 1,000 kilometers, mga ganun, or more than 500. Gaganda din daw yung play ng kanyang front shocks. Tapos, okay naman tong niya. Okay naman tong, wait, hindi ko pa pala bubuksan. Ito, yung gas cover niya, guys. Ito, medyo may bukas siya ng konti dito. Compared dito sa kabila, tignan nyo, ang ganda ng pagkakagawa dito sa kabila. Pero dito sa kabila, medyo bukas siya ng konti. Although maganda naman yung yung yan, medyo pasay siyang ganyan. Kaso hindi ko alam bakit nag-ano siya eh. May konting, siguro kailangan mong tanggalan ng konti dito. Para mas maayos siyang mag-lock. Nagtingin din ako ng journal ng mga ibang kakilala ko. Ito daw yung medyo may issue. Yung sa gas cover niya. Although nare-remedyuhan naman yan, marami namang online remedyo na tatanggalan ng konti yung kanyang lock. Actually, yun lang din naman ang yun ang pros and cons ko sa Giorno. Pero so far guys, napakaganda. Tipid. Tipid si Giorno Plus. Kaya kung ako sa inyo, bumili na rin kayo.